paano kaya nga talaga yun, no? Sister Angie? Ano kaya talaga ang sa akin, alam mo, yung milagro talaga nung dumating ang salita sa akin. Medyo pumapalag-palag pa ako eh. Ha? Alam mo yung hito na nawala sa gumaganon-ganon pa. Wala sa fish pan Sa po fish ba? pond, oo. Di ba? Pero, yun ang milagro, no? How powerful is the word, no? Upang baguhin ang mga buhay ng ating Yes. mga... Hindi ka nag-iisa dyan, Pastor. Ako nung una nung bago sa church bago ako pumasok sa loob ng church tatapusin ko muna yung praise and worship kasi ang tagal. 30 minutes. Para tama. kami ni Sister Leia nung araw Maninibago Oo, ka, no? oo. Hindi tayo sanay sa ganun, di ba? Nako. Ay, di lalo na ngayon. Mas matagal ang praise and worship. At saka yung prayer time natin, by the way, mga ka-abangers, mga ka-DLS, the Hub of Christ Church is conducting 24/7 intercessory prayers, you know? Yeah. Lahat po yun from, kaya 24/7, 24 hours a day, every 2 hours po, may mga pastors and members, yung mga members po natin, ano po yan, salitan. Katulad, halimbawa, sa amin, kami 4 to 6 po kami ni attorney, no po? Tapos yung iba po, 6 to 8, yung iba po, 8 to 10, yung iba po, ganon. So, morning and evening, walang putol po yun. Ganun po ang ating, no? Alam niyo po nung umpisa, nung bago pa lang siya i-implement, sinabi ni Pastora, siyempre, in my mind, I'm thinking, kasi hindi ko pa nagagawa yun yung 2 hours na dire-diretso ka magpe-pray, ganyan. I've never done that. I pray, I read, I pray, I read. Pero yung ganun kahaba, tapos dire-diretso, tapos minsan kayong dalawa lang. Diba? Hallelujah. Presence talaga ng Holy Spirit, ano? Para tayo Pero makapag-pray may- ng ganong kahaba. Pero may na-discover kami. Ano po? Pag pala madaling araw at walang tao, pwede pala kaming kumanta ni attorney. Pwede kami mag-praise and worship, walang aawat sa Amen, amen. Oo. Magaling Ikaw kami. naman yan, tsaka si Lord. Amen, Ayun. amen. So, kayo sa inyo po, mga ka-abangers, mga ka-DLS, at saka mga members po natin, let's get active dito sa ating intercessory. Yeah, pwede sila 24/7. mag-join actually. Pwede po. Oh. Pwede kayong mag-join. At syempre, tatanungin naman natin ang ating guest. Nung Yan. una ka bang nakapasok sa church, dinala, anong naging feeling mo? Ang pinakauna ko po talagang encounter, or nadala sa church, is yung sister ko, dinala niya ako sa outreach. Morning from evening. Oh, Outreach haba. muna siya, tapos after nun, after ng outreach, may Bible reading, service na. Tapos after ng service, fellowship. Parang nakauwi kami ng house, parang 10 o'clock na. Gabi. Yes. Wow. Kung familiar po kayo sa Plaza Dilao, doon po, doon ginaganap yung outreach nung mga international po kasi siya sa school nila. Tapos after noon, papakainin kami and then service. Sabi nga nung tita namin nung umuwi kami, lalagpas na kami sa langit kasi ang paalam namin is magsisimba. So parang yun nga naman, sabi ko nga sa kapatid ko, oo nga, lalagpas na tayo. Pero opo, kasi parang from morning till evening, naririnig mo God's word. Nakakarindi. Sabi ko, naririndi po talaga ako kasi parang that time, syempre, Hindi pa sanay. ready, Yes. Hindi oo. sanay. parang you are Oo. living in world, di ba? Nasa world ka, tapos makakarinig ka ng God's word. Hindi bago sa pandinig. Oo, bago. Nung bang time na yun, bagong graduate ko, nag-work ka na? Nag-school pa ako. Parang, High school. hindi po, fourth year college. Fourth year college. Late na rin, ano? Late na po. Oo, Late na po. late na rin. Wow. So, di ba, pag college life, alam mo naman lahat ng Yes. Oo. masanay kang maglakwacha. Makinig ng mga alternative music. Yes po. Oo, di ba? Concerts. Concerts. Pero yung magstay, pero nakakano po doon kasi nagstay ako hanggang gabi. Pinayagan ko yung sarili ko magstay. So, there's something in it, ano? Yeah. Meron kang Na-receive. na experience doon. Yes po. Okay. So, nung bang, after ba nitong event na to, nagdire-diretso ka na? Hindi po. Parang May ginamit pa ring iba ang May- Panginoon sa... natigil po ako for maybe a month. Mhm. A month. Tapos nung namatay po yung dad ko actually, before noon, may past relationship ako na yun yung naging daan. Naka-chat ko, naka-text ko siya.
nung time na nagmumorn ako. Aha. So, doon ko siya nakilala. Yun siya yung ginamit ng Diyos para makakilala ako. Wow, talagang ang Diyos, gumagamit talaga. Kahit lumayo ka, ay talagang gagamit siya ng tao, no? Para muli, maibalik ka sa Kanya. Amen. Which is nangyari sa'yo. Diba? Saan ba yun sa verse na yun, Pastor? Yung First Thessalonians? sa ano po? Sa saan ba to? Romans 10, ano? Romans 10:14, no? May tao po talagang ipapadala. Sabi po kasi doon ay paano maniniwala ang tao sa hindi nila nakikilala? Paano naman sila makakakilala kung hindi sila nakakarinig? Tama. At paano naman sila makakarinig kung wala daw pong mensahero? Ayun. Walang preacher. Walang magdadala, walang mag-aakay. Di ba Yeah. sabi po sa Jeremiah 3:15? Sabi po sa Jeremiah 3:15, I will send you, I will give you a shepherd from my own heart. And Yeah. he will give you knowledge and understanding. Mm-mm. Ganun po talaga eh. Miski po sa akin, grabe, mahaba nga lang yung posisyon, sister. 7 taon. Amen. Oo, yun pala ang kalagahan talaga, no, na meron talagang tao or bibig na Yeah. papayagan ka magsalita sa buhay mo. Yun din sinabi sa 1 Corinthians 3:5, di po ba? Sa Ayan. 1 Corinthians 3:5 to 9. Amen. Ayan. Praise God. Talagang salamat sa Diyos, no? So, sa ngayon, ilang taon ka na? Mula nun, ilang taon ka na? Since 2006 po yun eh. So, kayo na po ang mag-compute. Ano na? Ala, 18 nauna years? siya sa akin, 18 2006. Yes. Oh, di ba? Ganun kahaba at talagang nagpatuloy siya. Ngayon, lingkod na siya ng ating Panginoon, di ba? Amen. Ayun, nasa na yan? Sa 1 Corinthians 3:5. Ayan. Sabi ni Sister Kina, for me, napakaraming miracles na dumating sa buhay ko simula nung na-born again ako. Salamat sa biyaya ng Diyos, sa biyaya niya, Naka-travel na ako. yan, sige po. Kung saan na di ko na ma-imagine na marating ang mga lugar na yon at nasagot ang mga Hallelujah. prayers ko para sa mga anak ko. Amen. At higit sa lahat, kung kailan 60 years old ang asawa ko, after 7 years na nawalan siya ng work, ay bigla siyang ni-recall ng company niya. Yun ang himala! Amen! Di ba? Nakabalik siya uli ng Abu Dhabi at nakapag-work na siya ulit in same company noon, Wow. 2024. At marami pang iba at sure ako marami pang dadating. Amen. Amen! Praise Amen. God! Hallelujah! Praise God. Ito, Pastor, ito yung kailan lang inabot sila ni Pastor Dong. Yeah. Nag-mission Yeah, natin, mga yan, nag-mission pastor, sa yes. Abu Dhabi. Tignan mo yung biyaya ng Panginoon sa kanila, yung miracle. Miracle, nung nakarating yung salita. Oo. At sabi nga po, mamaya mababanggit natin, may taong makikinig, may taong hindi. Oo. At sabi nga, yung salamat na nung narinig nyo, ito'y tinanggap nyo bilang salita ng Diyos at hindi salita ng tao, no? Biriin mo, siya man din nagulat, no? 7 years, ni-recall. Yes. Ang asawa niya, akala niya wala na eh. Biriin mo, 60-year-old, ma-recall ka. Wow. Oh, hallelujah talaga, di ba? Amen. Amen. So, sa tanghaling to, basahin lang natin yung text natin dito sa ating Miracles of God's Word. Amen. Amen. So, handa na po ba kayo? Handa na po ba tayo? Handa na po ba ang Handa na. ating mga kaabangers? Yun! Pero, Sige. pero bago yan, babatiin natin yung iyong biyanan. Batiin mo nga. Nasaan? Ayan. Aba, di ko alam. Guess pala ang manugang kong si Judy Vergara. Ako din po, nagulat mami na guest din po pala ako. Alam mo naman, ano tayo eh, Kasama po yan. nasa hub po tayo, Pastora Lydia. On the spot. Anytime. Ready. The hub. Yes. Amen. Sige po. Meron pa po tayong babatiin? Ayan. Rowena. Yan, Del Rowena. Rosario. Hello, Del Rosario. Hello magandang po. hapon. Yan. Okay. Basahin lang natin tong yung ating 1 Thessalonians, ating word, ngayong hapong ito. At makikita natin, 1 Thessalonians 2:13, sabi dito, for this reason, we also thank God without ceasing, because when you received the word of God, ito yung binabanggit natin, which you heard from us,
You welcome it not as the word of man, but as it is in truth, the word of God, which is also effectively works in you who believe. Sabi, no? Amen. Sa Amen. Tagalog po. Sige, sa Tagalog. Ang sabi sister. sa magandang balita, no? Opo. Ano ba yan? Kaya nga, palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyo ng mga sumasampalataya. Wow. Nagbabago po talaga ang buhay. Amen. Amen. Amen, amen, Amen. To those who believe, nagbabago po those who talaga. believe. Yeah. Yun, No? yun ang keyword, Pastor, eh. Kasi kahit may dumating man na mensahero para pangaralan ka, kung hindi ka naniwala. Amen. Oo, wala kang matatanggap. Opo. Wala kang matatanggap. Yun yung, Wala. mga kaabangers, yun po yung keyword doon, ano? No? You believe. Yung sa mga nanampalataya. Yes. Sumampalataya. Sumampalataya Mga tayo. sumampalataya. Amen. Totoo yan eh. No? Keyword yan eh, kahit saan. Even to our salvation. Naalala niyo po? Even in our salvation, ang keyword is faith. Di ba? Amen. It is by grace through faith. Di ba? Sa Ephesians 2:8, no? We are saved by grace through faith. No? And not Amen. of yourselves. No po? So, balik tayo kay Sister Judy. Sister Judy. Yeah. Nung time na nakarinig ka na ng salita, was there any time na you want to go back? I mean, naranasan mo ba na, teka lang, parang hindi yata ako dito, parang seryoso masyado yata. Balik sa world, gano'n. Ito ha, parang, hindi ko maintindihan tao, iiyak, tapos mamaya tatawa, tapos iiyak na naman. Opo, Pastor, sobrang, ang pinaka dito, kapag kumakanta sila, parang kailangan ba pumalakpak kayo? Parang kailangan, pwede bang ganon? Parang masyadong maingay. Hindi siya yung Solemn. laging naririnig mo ba? Kasi nanggaling tayo sa ibang Okay. yung Tahimik. kung ano Himnal. himnal na himnal. Tapos makakarinig ka ng ganon. Kompleto pa ang banda. Yes, Parang akala mo full band. akala mo nasa concert. Mm. Pero yung ang pagkakaiba is yun nga, word ng Lord pa rin yung binabanggit doon. Yeah. Ang pinaka ko, Pastor, is that kaya ayoko, kasi ang pinakaunang-una ko narinig nung time na yun is yung Ephesians 5:18, na yung ang katawan natin is Temple of the Temple Holy of the Holy Spirit. Eh, nung time po na yun, mahilig akong uminom. College life. So, sabi ko, ay, hindi ko na magagawa. Yun eh. Oo. Marami kang hindi magagawa kapag kaya- sumunod ka. Kaya ayaw ng marami. Yes po. Isa yun sa naging parang nag-hold sa akin na baka hindi ko na magawa yung mga bagay na hindi ko na kapag sumunod ako. Oo. So how do you describe the process there? Paano mo na Struggle talaga, Pastor. Sobrang naging struggle kasi nung namatay yung dad ko talaga, yun yung naging pinaka-encounter kasi sinama ako noon eh. Yun pa yung isa eh, no? Oo. Yun pa yung isa, may Parang factor. hindi niyo ako binigyan ng time mag-mourn. Kasi syempre pag nagmo-mourn ka, ang gusto mong puntahan, di ba? Oo. Yung mga tipong mga friends mo na, May mga emo Yes. ha? May mga emo, okay. Oo, yung umaayon sa'yo, no? pero nung time na yon, I have this relationship nga na dun ko siya, nung dinala niya ako sa church nila, iba naman yung parang approach nila sa akin. So parang doon nagsimula. Sabi ko, okay, di naman pala ito. Trinay kong ituloy-tuloy from one Sunday to, kasi ang layo po na binabiyahe ko eh. From Bustillos to Las Piñas. Paranaque sa loob po, sa SMBF. So medyo malayo yung travel. So sabi ko, okay, sige, try ko na lang nang itry. Pero Sunday after Sunday, ano lang po, youth service na kumatin. Youth service na po noon. Hindi pa talaga yung whole service. Ano po, 1 to 4 lang. So, doon lang kumatin. After noon, umaattend na ako ng morning nila. Oh. So, masama na parang, after ng ilang Sunday, nag-morning na rin ako. Hanggang sa... Full day na. Hanggang afternoon po. Pag-uwian na. So, doon na nagsimula. Parang na-hook po talaga ako. Kasi nung time na, parang nawala po ako kaagad sa yung mga friends ko, hindi ko na sila sinasamahan. Parang ang bilis lang, Pastor, pero grabe din yung struggle nung time na yon.
ano yung hindi mo makakalimutan? Kasi lahat tayo may ganyan, ano? May ganyang episode Yes. lahat. Eh. So, Lahat ng pala tayo may episode. Gusto natin marinig yung episode niya. Ano yung tingin mo yung pinakamahirap na part dun sa time na hindi ka na sumasama sa kaibigan mo? May isang pastor na sumama ako kasi akala ko malakas ako. Oo. Parang inuman. Sumama, pero nakapakinig na ako. Pero nung time na yun, pastor, dun talaga napakilala ang Diyos. Oh. Kasi, yun, may certain situation na hindi talaga, hindi magandang nangyari. Yun yung nag-turn sa akin na talagang, ayoko na talagang bumalik. Yun yung parang, sabihin na natin na, yun yung nagpamulat sa akin. Parang di na lang sa edge, ano? Pinakita sa'yo na, ito yung babalikan mo, gusto mo pa? Sobra, pastor. Teka, Sobra. linawin natin, saan ka babalik? Sa world or world. sa Babalik sa world. Ah. Kasi yun yung parang sobrang sinaktan po ako. Yung mga tao na, Oo. No, ewan akala ko mo, nanonood sila. Pero mga akala ko sila lingkod yung, na ng Diyos, gano'n. hindi po mga classmate ko pa din naman. Okay. Pero, ito yung time na Akala mo, friends mo sila? akala mo din na kaya mo silang pangaralan habang nagiinuman. Mahirap nga talaga yun. That's talagang mission impossible yun. Kaya mo, kasi feeling pero ko, pwede po. Posible. Posible Posible. talaga. Kung malalim ka na. Kailangan lang talagang malalim ka na sa Panginoon. Or else, ikaw naman na masway. Oo Yung, nga, oo, yun totoo. po yung time, kasi parang, sige nga ako talagang wag ka iinom, para ganun. Pero dinalagyan ako ng Tagay, gano'n. tagay. Bibigyan ka. Pero, sabi ko, no, hindi talaga kaya. Pero nung, sabi ganun, nung trinay niya sa akin na, gawin mo, isa lang. Yung isa na yun, pastor, yung talagang katapusan ko pala. Bakit? Anong nangyari? Kailangan po bang air? Oo, so ibig sabihin, hindi maganda nangyari. Hindi po maganda. Nag-collapse ka, gano'n. Mas malala po. Okay. Mas malala Muntik po ka siya. nang mapahamak. Yes. Oh. Actually, napahamak talaga. Yes. Pero sa biyaya na ng Panginoon, ano? Naka-recover. Ayun. Yun ang magiging aral, no? Aral sa mga nakikinig ngayon na talagang pag tayo po ay talagang sumama, no? Sa worldly things. Kaya nga tayo nire-remind ng ating Opo. Panginoon, no? Na talagang sa Kanya tayo lumapit. Hindi dito sa mga kaibigan natin na alam natin kung saan tayo dadalhin. Ano? Na pwede talagang ikapahamak mo. At pwede mong pagsisihan. Pagsisihan dahil hindi mo na maibabalik eh. 'Di ba? Yung kapahamakan na 'yon, hindi mo na maibabalik, hindi mo na makakalimutan. Habang buhay mo na siyang dala-dala. Tama Saka ba? po ito yung mga, kapag halimbawang kaka-encounter mo lang kay God, huwag mo isipin malakas ka talaga. Wow. Kasi kailangan mong, Tama. yung kanta po na tukso layuan mo hindi. Ikaw nalayo. Ikaw po talagang lalayo. Kasi nung time na yun, nung nag-reflect ako, kung hindi ako pumunta doon, kung hindi ako tumikim noon, hindi ako mapapahamak. Hindi ka mapapahamak. So ako yung lumapit sa tukso. So yun po talaga yung kailangan natin na tayo mismong mananampalataya ay lumayo talaga doon kapag alam natin hindi pa natin kaya. Amen. Kung minsan, may experience ako niyan, hindi pa ako pastor. Dito sa church, no po? Kung minsan may mga iniisip po tayo na, bakit naman pati pag-attend mo ng, reunion? Bakit naman pag-attend mo ng reunion, ipagpapaalam mo pa sa pastor mo? Pero yun yung conviction ko eh. Pero ang nabanggit sa akin nun, parang, ang nun, may kasabay na gawain. So, pili ka kung pupunta ka pa sa gawain o sa reunion. Di ba? So, in short, parang indirectly, hindi ako pinayagan. Di ba? Parang may ganyan din kami. Testing din yun. Yung isang pastor na ngayon, bahala na siya magkwento. Ganun din siya eh. Pero nakinig kami, mga ka-abangers, mga ka-DLS. Mahalaga po talaga na meron kang pinakikinggan. Kahit minsan, sasabihin na ng iba mong kaibigan, kasi hindi naman nila maiintindihan yun eh. Lalo po yung mga hindi kapwa natin mananampalataya. Hindi nila po naiintindihan yung lalim ng relasyon nyo in terms of the spirit, na kung saan ang treatment mo talaga ay yung pagkaama ng ama mo in the spirit is, gusto mong sabihin sa kanya yung mangyayari sa'yo in the future na pupunta po ako dito, ganito gagawin ko, anak, wag muna. Minsan kahit
ano yun? May pumapalag sa loob. Ano ba Meron yun? talaga, pastor. Ang pinaka-ano ko po, pastor, ano lang kami, bago lang kami ni Carlo dito sa Church. nung time na yun. Aha. Di ba, baptize na kami dati. Pero kailangan, dahil nga, parang process na kailangan mo magpa-baptize ulit dito. So, ano yun, company outing namin, 3 days. So, first time ko sa Ilocos. Okay. So, buong family kami nagpunta. Sabi ni Pastor, nagpaalam kami. Kaya lang mayroong baptism class. Oo. Sabi ni Pastor, mamili kayo. Yung Sunday noon. Sabi ko, sige, pumunta po kami ng Friday, Saturday, bumaba kami from Ilocos. Para makarating na sa Yes, dito. opo. Yun eh. Yun di ba? talagang pagsunod po talaga. Pagsunod. Kapag ang Diyos talaga, naniwala ka sa Diyos. Mm. At naniwala ka doon sa taong nagsalita sa'yo. Susunod at susunod ka. No Amen. matter na pumapalag yung puso mo. Tama. Ayan, meron talaga pong testing. Basahin ko lang, Pastor, sa 1 Timothy chapter 4, verse 8. Amen. Ito yung Praise church helpers must also have a good character Yan. and be sincere. Yan. They must not drink, kasi na-mention mo, no, na uminom kayo. They must not drink too much wine or be greedy for money. They should hold to the revealed truth of the faith with a clear conscience. They should be tested first, and then if they pass the test, they are to be served. So talagang, sa ating pagsaserve sa Panginoon, meron talagang testing, sister. Aha. Meron po Oo, talaga. meron talagang Kasama- paglilinis, no? Kasama po talaga yun. Yeah, oo. Yun ang kailangan nating ingatan kasi sabi nga sa Corinthians, no? Sa 1 Corinthians 15, 1 Corinthians 15:33, no po. Kailangan daw po huwag tayong ma-misled. Don't be misled. Kasi let's face it, no po, mga kaabangers, mga ka-DLS, mga kaibigan, ano po. When you shift your life, pagka tumanggap po tayo sa Panginoon, meron po talagang persecutions. Hindi mawawala po Hindi yan. mawawala. No po. Pero be steadfast. Kasi normal po sa isang mananampalataya o bagong mananampalataya, yung may persecutions. Kasi yun yung palatandaan na ikay ay nagbabagong buhay. Ha? Yun yung palatandaan na ikay nagbabagong buhay. Kasi, tandaan nyo po, yung power nung salita ng Panginoon, sabi, it is like a double-edged sword. Yeah. No? Ganun katalas yan. Kaya minsan hindi mo mapaliwanag, ba't ako sumusunod? Hindi ba? Dati mas gusto ko naman na ako'y nandun sa beach kaysa naman nandito sa church. Oo. Di ba? Pero dahil alam mo na nakita mo na yung sarili mo na pag ako dumiretso pa dito, mapapahamak ako. Katulad nung naging exposure kay Sister Judy. No po? Ako, ang ginamit sa akin yung sobra kong pag-iinom. Grabe. No? So lahat tayo may ganun. Lahat po tayo may kumbaga may yung konti na lang malalaglag ka na. Hindi mo na alam kung ano Mapapahamak. mangyayari sa'yo. Kaya mag-ingat po tayo. No po? Don't be po yun deceived. Yeah. Do not be deceived. Evil company Corrupts good habits. Tama nga naman. Po. Yan po talaga. No po? At, no po, warning po. When you hear the word, sabi natin, pag narinig mo na ang salita ng Panginoon, huwag mo nang patigasin ang iyong Puso. Di ba? Yun, oo. Kaya Tama. lang, kung minsan, yung iba, hindi nga tumigas ang puso, tumigas naman ang leeg. sabi sa Proverbs 19. Tama ba? Proverbs 19:1. 29 something. 29 verse 1. Ano po? Proverbs 29 verse 1. Tingnan niyo po. Ang leeg ang tumigas? Opo, tingnan niyo po. Proverbs Hindi lang ulo ang tumigas, pati leeg. Oo, kasi ano po ang ibig sabihin nun, parang ayaw nang lumingon, ayaw nang makinig kasi. Ano po? Sa Proverbs 29 Ayan. verse 1. Habang hinahanap, hello to Rose. Sino yung Yan. Rose na yun? Rose Dabalos. Hello, Pastora Maria Victoria. Ayan. Pastora. And hello to Marie Chris. Proverbs. Ayan. Sabi sa Proverbs. Proverbs 29 verse 1. He
who is open rebuke. Oh? Ibig sabihin ng rebuke, palagi mo nang pinagsasabihan at itinatama. And hardness his neck. Ayan. Hardens his neck. Will suddenly be destroyed. Yun ang nakakalungkot, mga kapatid, mga kaabangers. Para mas maganda, Pastor, ang Tagalog niya. Nakakatakot, mas malupit yung Tagalog. Sige. Ang madalas na sawayin, ngunit ang ulo ay matigas, ay biglang mababali at wala ng lunas. Yun. Diyos ko. Anong ibig sabihin po nun na sudden destruction without remedy? Even your mother, even your father, even your parents, even your pastor, even your friends, wala po silang magagawa. Nobody can help you. Yun yung ibig sabihin dyan na without remedy. Like for example, sinabihan ka, huwag kang lalabas dahil wala kang lisensya. Pinilit mong ilabas ang motor kahit wala kang lisensya. Nahuli ka. Nahuli, hindi lang yun kung nahuli. Paano kung halimbawa na-disgrasya ka, tapos Disgrasya ka. naputo lang paa mo, for example. Yun yung sinasabi, sudden destruction without remedy. Ayan. Or worst, nawala yung buhay mo. Nobody can, di ba? Walang pwedeng magbalik ng buhay mo. Yes. Diyos talaga. Diyos. Pero hanggat ang pagkilala natin sa Diyos ay pagkilala lang natin na parang kinikilala lang natin siya na parang tao lang din. Tandaan niyo mga kapatid, no po. Palagi tayong nandoon sa cycle of defeat. Palagi po tayo nandoon, no? So, diretso tayo sa life, no, ng ating guest kasama dito, no? Sister Judy. Opo. Nung nararanasan nyo na yan na parang, teka lang, pag ginawa ko to, hindi ko na magagawa to, no? What makes you stay dito sa faith? Mga kaabangers, kinig po tayo. What makes you stay? Nagstay ako, Pastor, kasi nakita ko yung unti-unti kasi napakasuplada ko. As in, suplada, lahat ng masama ugali meron. Pero nung unti-unting natamnan, nagbabago. Wow. Tapos yung kapatid kong sunod sa akin, parang sabi niya, parang bumabait ka. Bumabait ka. Sabi ko, ha? Bumabait ka. Oo nga, una ko siyang nakita, snob. Suplada po talaga. Nung bago siya. Oo. Parang wala siyang nakikita, gano'n. Parang ano lang po ako, di ba? Oo, parang Dumaan lang. tumatagos, gano'n. Ganun ba? So, for tracking back, tingin mo bakit ka nagkaroon ng ganung attitude? Ano po siguro, since ang background ko po kasi at tatay ko is ex-military. So, okay. disciplinarian. Oo. So, doon ko nakuha lahat po yung kailangan maging matapang ka din, kagaya ng Oo. tatay. Yung tipong hindi ka kakausap. Kaso ikaw hindi matapang, snob eh. Walang pinapansin. Yun ang ano doon, ano? Sobrang ano po yung Ninang Angie, sobrang, siguro hindi din ako sanay na, Sa tao, Opo. maraming tao. ano lang po ako noon ever since po na namulat din ako, meron lang ako circle of friends na kasama. Parang sila lang, doon lang talaga ako nabubuhay, parang ganun. Wow. Pag ibang tao po yung kasama ko, parang nasa-shock. Oo. So makikita mo talaga ibang-iba, no? Ibang-iba na siya ngayon. No, talagang pag ikaw ay Actually, nataniman, no? Yeah. Ano nga pong ministry nyo ngayon? Nasaan ministry po kayo ngayon? Nasa children's O, di ba? Yung andun yung makukulit, andun yung mga matitigas ang ulo, nilagay siya doon. Kailangan mo Alam niya habahan ang pasensya mo sa Ayan, mga bata. alam niya na. Pero nagagamit ko rin po yung pagiging suplada ko kasi talagang tititigan mo pa lang yung mga bata. Yung bata natatakot na. Opo. Tatakot na. Naalala ko, parang gumawa sila ng ng hawle. Lahat ng batang nandun sa loob eh. Nilagay namin sa Nilagay sa playpen. loob. Opo. Ayan. Amen. Sabi dito ni Sister Ria, salamat sa buhay mo, Ate Judy Vergara. Amen, amen, amen. Amen. Ate Thank you, Ula, Ate Ria. kaya pala di ka namamansin. Actually, may isang... Tignan mo, ang dami palang nakakapansin, ano? May isang tayo member, nagulat din ako kasi sabi niya, wow, nginitian mo ako. Ha? Sabi ko, hindi na po kasi ako ngumingiti ever since. Ay, nako. Ganyan totoo talaga. po yun. Ang nangyayari talaga sa atin. May pagbabago po. May ano, pagbabago. Mm-mm. May pagbabago. Talagang ang salita ng Panginoon, pagka dinatnan ka at sabi nga ni David, di ba? Kailangan mo kasing makilala talaga yung Diyos
sa perspective ng Diyos, hindi sa perspective ng tao. Mm-mm. Ano? May ipapadala talaga sa atin na ipapakilala sa atin ng Diyos. Nakakaiba. Hindi yung normal mong pagkakilala sa Diyos. No? Parang si David dito sa First Chronicle, no po? First Chronicle 28 verse 9. Sabi sa First Chronicle 28 verse 9, sabi, "For you, my son Solomon, know the God of your father." Oh, know the God of your father. No? Kaya mga kaabangers, mga ka-DLs, alam niyo po, ang tayo, mga magulang, na po, dati tayo anak, di ba? Pag tinignan natin yung buhay natin nung tayo yung anak, di ba, ang dami nating question, tama? Ang dami nating ayaw sundin, di ba? Yes. Tapos, nung ikaw na yung magulang, kakamot ka na lang. Eh. Ginagawa rin nila yung mga ayaw mo. Yes, so actually, apo. Di ba? Mahirap pala yung mga pinagdaanan ng mga magulang ko kasi ganun din ako. Ginagawa sa akin ng mga anak ko. Anong tawag doon? Karma? May karma eh. Kayo po ba nakaka-relate po tayo, mga kaabangers? Oo nga. Ang sabi ni Kuya Rizal, Magiliw. Na Hindi po si Sis Judy, may salubong ng ngiti at mano. Yan. Wow, nagbabago. The miracle of God's Yun. word. Sasabihin ko sana himala. Praise God talaga. Ang daming nakapansin, ano? Akala ko ako lang eh. Ang dami pala Buti na lang nakapansin. nung dumating kami. Oo. Transform na. No? Yes. Malambing na siyang makipagkwentuhan nung dumating kami. Baka hindi po ako nakikipagkwentuhan ng time na yun. Tsaka mahalaga talaga na talagang tayo nakapakinig. Amen. No, yun yung Amen. sinabi sa Hebrew 4:2, no? Mhm. Na Sa Hebrew 4:2. mm Napakinggan natin ang salita at tinanggap natin ang salita. No? Ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang na kanilang narinig sapagkat hindi nila ito pinaniniwalaan. Yes. Isang bagay din kasi yung hindi ka naman naniwala, pastor. Yes. Kailangan po sumampalataya. Yeah, oo, Kailangan talaga oo. sumampalataya. Napaka-importante po talaga yung faith na yan Kaya- na matanggap mo. Tama. Tapos yung faith na naunawaan mo kasi dalawang daan eh. Either ipaunawa sa through alam mo yon yung malumanay na pagpapaliwanag. Pag hindi ka natuto doon, sa iba papaliwanag sa iyo eh. Yes. Susukatin yung faith mo, lalagay ka sa delikadong sitwasyon, Ministry. ilalagay ka sa ministry na ayaw mo. Di ba? Oo. Pero akala mo yon pagsubok sa'yo. Pero yung pala, it's the way of the Lord para ma-establish yung faith mo. Di ba? Yeah. At habang Binabakbak, no? May binabakbak. Tama. Habang sumusunod ka kasi, sabi ng Panginoon, I will supply the understanding. Oh, habang sumusunod. Hindi po siya lamsam. Yung tipong one time, big time. O ayan, Judy ha, pak, one time, big time, maintindihan mo na. O sumunod ka. Ano naman po yung mabibilaukan ka nun, pastor? Hindi naman kaya Sa yun. experience mo ba, paano siguro si Sister Angie na rin, paano niyo po na-appreciate yung pag-develop sa inyo ng Panginoon? Yung step by step, mapakita po natin na paano tayo unti-unting binago ng Panginoon. Mas maganda po yung naging process ng step by step kasi hindi bigla-bigla. Kasi may tendency kasi na pagbiglaan o kung lahatan ba, hindi step by step, mabibilaukan ka or rather meron kang hindi susundin. Yeah, Mag-shortcut ka. Di ba po? Yun yung... Pag maraming masyado, no? Maraming- Tapos parang- hindi mo pa nauunawaan Opo. lahat. Oo, tama yun. O kaya hindi mo papakinggan yung iba, doon ka lang sa madaling intindihin, pastor. May comment si Pastora Mavic, all the way from Iligan City! Wow! Tawang-tawa si Sis Angie Campoy. Parang may ganun ka din ba? Islam din po pala. Tama, Pastora Mavic. Ay, sa akin naman yung sinasabing dahan-dahan, sa akin talaga nabigla ako eh. Kasi unang-una, Pinwersa ka, ha? ako yung nakakatandang kapatid ni Pastor Dong. Oo. At, Pang-ilan po kayo? Pangalawa sa panganay, pangatlo si Pastor Dong eh. So, ako, yung boses ko ang malakas dapat. Nasanay ako na gano'n, na sila ang sumusunod Susunod, sa oo. akin. Panganay, Ay, pagdating ko dito sa church, hindi po gano'n. Ayun pa ang Tama, no? sumusunod. Hindi po
ganon. Mas mahirap Talagang, po. since lingkod sila ng Diyos, no, doon ko naisip na yung paggalang. Oh. Tsaka Kahit sila siya ay yung authority. nakakabata sa akin, since siya ay nagpakilala sa akin sa Panginoon, talagang andun yung paggalang, na biglang-bigla, ay wako, wala naman nag-utos sa'yo, nagbe-bless ka, na ako yung nakakatanda Yes. kapatid. Parang, Diyos na rin yung Yeah, grasya yeah. talaga Sure, ng Panginoon oo. yan sa'yo. Tama. Wala naman po nag-uutos niyan eh. Oo. Kundi Oo. talagang dahil kinilala mo yung Diyos sa buhay niya, Amen. na tinanggap mo din. Kaya talagang may nagbago po talaga. Ang laki, sa akin po, ang laking pagbabago. pagbabago. yung development po sa inyo, yung paano nyo na-realize talaga na yung Word of God changes you? Paano nyo po na ano sa buhay nyo? Ikaw muna. Sige, Sige, sister. sige. Sa akin po, kaya yun yung parang feeling ko na change yung word of God sa akin. Kasi hindi lang to pag-uugali pati yung principle mo. Mm-mm. Nagbabago. Yung way of thinking mo, nagbabago. Hindi siya nanatiling ganun lang. Parang nag-elevate, nag-ano yung ano mo po. Oo. Dati parang gusto mo ikaw lang no? Ngayon hindi eh. Gusto mo na may maaakay ka. Yes. Di ba? Yeah. Gusto mo na hindi ka na satisfied na wala Ikaw kang dala lang, sa church. yes. Di ba? Yeah. Oo. Sige po. Sa inyo naman po. Sa akin naman po, naranasan ko talaga yung pag-iibig ng Diyos. Kasi nung bata kami, hiwa-hiwalay nga kami, di ba? Walang pakialaman, bahala ka sa buhay mo. Ako bahala din sa buhay ko, parang ganon. Pero nung dumating sa akin talaga yung salita ng Diyos, talagang ako na yung umabot, pati sa mama ko, na talagang iniwan naman kami, no, nung bata kami, na talagang, yung puso ko talaga pinatigas din ng Panginoon. Kung sumagot ako sa nanay ko noon, grabe, kasi ako talaga yung parang ako na yung malakas ang boses, kasi una-una, abay, successful na ako, di ba? Iniwan nila ako na walang-wala, pero naging successful ako. Kaya nung lumapit sa akin si mama, abay, may oras sila sa akin na talagang kung wala ako sa bahay, hindi sila pwedeng pumasok. Ganun ako nung araw. Oo. So, Parang doon, ano ba by schedule? Pag walang schedule, By hindi pwede. appointment Parang po. ganun. By appointment yan. By appointment. may ABC. Per class. Alam ko kasing ABC sa akin ngayon, Attorney Bern Carrasco. Eh. Alam ko. Oo nga. Na binago din ng Panginoon. Oo, kahit attorney yun, makikita mo talaga yung glory ng Panginoon sa buhay niya, di ba? May comment po dito, Sister Angie. Si Maria Priscilla Eugenio. Napalitan na ang pagkasnab ni Sis Judy kasi binago na siya ng Lord. Amen. Kaya nga, pag nagko-comment ka sa post niya, nag-react at never ako ini-instab niya. Yun. God bless! Wow, laki ng pagbabago mo. Amen. Sa grasya lang po ng Diyos. Yeah, grace talaga ng Yes. Panginoon. Hallelujah. Siya lang talaga may kaya niyan, Hindi natin kaya talaga ng tayo. Tayo lang. Wala talaga. Opo. Mag-iigkas no? Yes. Iigkas yung mo. Yeah. Kasi ang una mong Personal. iisipin, ano naman makikita ko dito? Parang naririnig ko si Sister Angie. Sabi ni Sister Angie yung mga previous testimony niya. Pag ba ako makikipag-usap dito sa tao, Kikita ako? ba ako? Correct. Grabe, no? Pero yan ang mga lumang buhay. Ano? Yes po, lumang lumang buhay. Lumang buhay. Sabi po ni Pastora Malu Lopez from Naik, no po, The Hub of Christ, Naik. Ito po talaga ang miracle ng Panginoon. Kapag narinig mo ang salita ng Diyos, mako-convict ka at mababago ang ugali natin. Amen. Yan kasi Oo. message niya kahapon, di po ba? Yeah. The Word of God. Convict. Amen. Oo, Amen. praise God talaga. Makukonvict ka talaga. Oo, siya lang may kaya nun. Pag tayo, baka kung saan na. Sabi ni Pastora Mavic, nagbago from inside out. Amen. Yan yung natural, yan yung process talaga, no? Process talaga yan. Amen. So, ang buhay kasi, no, parang, pag pumasok ka kasi sa programa ng Panginoon, sabi dito sa Hebrews 4:2, di ba? For indeed the gospel was preached. Okay? So, considering na nakarinig tayo ng salita ng Panginoon, the gospel was preached to us as well as to them. But, tingnan nyo po but the word which they heard did not profit them. Hindi daw po sila
nabigyan ng benepisyo nung narinig na salita. Bakit kaya? Not being mixed with faith in those who heard it. Hindi daw po ito sinamahan ng pananampalataya. Palataya. Mm-mm. So mga kapatid, mga kaibigan, mga kaabangers, ano po? You can see transform people, you can see the life of a person na nabago. Hindi po yan talaga dahil magaling yung tao na yan. O may malakas ang personality niya to change. Hindi po. At the very onset, at the very start, meron pong conviction, may Holy Spirit na gumana dyan, na po, pero yung participation ng tao, you have to open your heart. Yeah. Malaki po ang participation talaga ng tao. Kasi sinabi nga, if you hear God's words, na ba? Harden not your heart. Amen. Talagang wag mong patigasin ang iyong puso pag narinig mo na Pag yung salita. pinatigas ang puso, ano mangyayari? Ha? Madidisgrasya talaga. Yeah. Meron, mababalian ka talaga. Yeah. Sabi nga ni Pastor, no? Pag ikaw ay naging Matigas. And Hindi sumunod. yeah. Ano yan eh, if you're living outside the word of God, God is not obligated to bless you. To bless you, yeah. Amen? So, yun talaga yung ano, no? Hindi mo marireceive yung blessing, no? Amen. Sabi ni Richard, ni Brother Richard, no? Pagpapala po sa lahat. Amen. Amen. Thank you, Kuya Brother Richard. Ganon din si Corazon Santos. Mapagpalang hapon sa ating mga pastor at mga kaabangers. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Amen. And hi to my cousin from Laguna, Lenlen Faustino Arellano. Keep on Hello, watching. Lanlen. Magandang Nakarating na rin po yan sila hapon. dito sa church. Wow. Oo, nakarating Praise na po yung God. family nila. Sabi ni Pastora Mavic, leeg lang ang pwedeng patigasin, hindi pwede puso, kundi dead ka. Masyadong harsh. Tama, kasi pagka, ano bang effect, di ba? Pagka nagkaroon ka ng hardened, no? O sabi natin, callous heart. Di ba? Sabi sa yan eh. Pag daw nasanay ka na ng magsinungaling, nasanay ka ng gumawa ng mali, Normal na lang. normal na lang, Parang wala nang effect sa'yo kapag, parang may, halimbawa may word of God para sa'yo na para i-rebuke ka doon sa isang bagay na yun. Pero parang you are used to it. Parang wala na po, hindi na siya, hindi ka na tinatablan. Yeah. Hindi na, Mananatili yung... umiiyak ka lang, pero deep inside you, wala na pong effect bakit yung... kaya ganun? Ano kayang meron sa tao? Bakit ganun na hindi na siya... Tinatablan? Oo, hindi na, wala nang remorse kahit maggumawa ng mali. Sa tingin Naiwan mo po. yung puot galit at hinanakit sa puso niya. Wow. May puot, no? May galit siguro sa Diyos. Maaring may prayer siya na hindi answered. Or yung nakaranas ng, usually yan, nakaranas ng hirap eh. O kaya, pastor, nag-enjoy ka. May naranasan ka at nag-enjoy ka, kaya ayaw mo bumalik. Pwede. Natrap ka na. Yes. Nasa kumunoy ka. Amen. Sabi nga yung iba pwedeng mag-asawa ng 5, no? Nag-enjoy kaya hindi na-convert. Hindi siya na-convert. Kailangan rich ka nun, pastor. Pero sabi nga kahit ka may, sabi natin, no? What profit a man, di ba? Sabi, what profit a man if he gains the whole world but loses his soul? Importante talaga ang soul, no? Yeah. Kanino ba Kaluluwa natin, pa rin. Diba? Kanino ba natin na isinasandal yung ating confidence? Di po ba? Sabi sa Ephesians 2, no? Ephesians 3 pala. Ephesians 3 verse 12. In whom we have boldness and access with confidence. Tingnan nyo ha. Again, by the faith of Him. So kung titingnan nyo po talaga, ang tao, he just have to have that heart na mabuksan. Pag ibinukas mo, meaning, nagkaroon ka ng pagsuko. Pag isinuko mo talaga yung puso mo, then that's the time the Holy Spirit will manifest. Kaya sabi kanina dun sa first natin, sa anchor verse, di ba? Yung anchor verse natin kanina ay, 1 Thessalonians. 1 Thessalonians 3:12 ba yun? Yes, ay 2:13 po. 2:13. Ano sabi nun sa bandang huli? Tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita. Which also is at work in you believe. Yan. Di ba? Pag At naniwala work, ka. di ba? Kikilos lamang talaga
kung ikaw ay nanampalataya. Hindi makakakilos ang Holy Spirit kung wala kang pananampalataya. Ano siya? Nakastagnate lang siya, nakaabang siya sa'yo. Kaya yung iba po, believer na siya. Na po, ito po, ano ba, pasubali or pasintabi po sa lahat, no po. Siyempre, lahat naman tayo may faith. Yes. Di ba? Oh. Ngayon, we have to understand na merong faith na you put your faith in man and you put your faith in God. Now, where you put your faith, you have to be accurate about it. Yeah. Na po, para wala tayong sisisihin. Kasi alam nyo po, pag tiningnan nyo po kasi yung Hebrews 11:1, iba po kasi yung faith na tingin ng tao. Ang tao po, pag sinabi nating faith, lakas ng loob. O ano, wala kang fighting spirit. Yun ang faith ng tao eh. Tao Wala kang yun. magtiwala sa sarili mo. Kaya mo yan. Sariling lakas. Sariling lakas, di ba? Di ba, naalala mo yun, no? Naalala ko may kaibigan akong ganyan eh. Malakas ang loob manligaw, sis. 3 beses nang binabasted, talagang nililigaw pa rin. Ang taas ng fighting spirit. Yun yung fighting spirit, yun yung faith mo. Ang faith nakatuon sa sarili mo. Yeah. Pero pag ikaw, nakita mo na binabasted ka, tas wala ka pa naman talaga sa panahon para manligaw, may iba kang perspective. Yeah. Sabi kasi ni Lord, huwag muna. May ano ka, may iba, no? May iba kang daladalang, ano ba, prinsipyo o standard. Okay? And sabi, pag daw yung standard mo ay wala sa standard ng Panginoon, be ready to fail. If you fail to prepare, to what? To listen to the Word of God, prepare to fail. Yun talaga ang mangyayari sa tao. No po? Yun talaga ang mangyayari. Wala pong shortcut. No? Hindi mo pwedeng patsian ng regalo ang faith. Hindi mo pwedeng patsian ng good things ang faith. You have to understand na sa buhay po walang shortcut. Faith is faith. Yeah. No? Matututunan mo talaga yung essence ng faith, yung substance ng faith. Kasi sabi sa Hebrews 11:1, now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Unseen, yeah. Mababaliwala po yung word. Tandaan nyo po pag yung word, kahit marinig mo yan, di po ba? Kahit marinig nyo yung word, pero ang puso mo naman napakatigas. Paano Tsaka may kikilos? doubt. May doubt. Oo. Motive. Wrong motive. Motive, Oo. yeah. So, paano kikilos ang banal na spirit? Yes. sabi ni ikaw talaga, Brother Richard. May daladalang agimat daw. Agimat po yata yun. May dalang agimat eh. Ikaw talaga. Ano yan, nalambungan? Sabi mo doon, Pastor, natalukbong. Yeah. No, yung mukha. Yung mukha. Ayun, sa 2 Corinthians 3:18. Yeah. 'Di ba? Sa umpisa po kasi ganun ang tao, ganun. Na lahat tayo, sabi, but we all, with unveiled face. Di po ba pag nag-umpisa naman talaga tayo na mananampalataya, bago kang mananampalataya, Nagsimula ka. hindi mo naman naiintindihan Yes. lahat yan eh. Kahit po Parang malabo. Kahit sa'yo. basahin mo po ang Bible, Yes. Pastor, hindi mo Yeah. talaga siya maintindihan. Pag ang Diyos hindi nag-reveal sa iyo, Yes. hindi mo Pati tama maunawaan. po yung papaulit-ulit na advice sa atin ni Pastor Dong. Go back to the Bible. Go back to the Bible. Basahin mo lang yan ng basahin. Dadating yung pagkakataon, dadating yung time, you will mature. Yeah. Pero paano ka magmamature? Kasi may pangako po sa atin, di po ba? Corinthians 3:18 yan. Di po ba? Sabi po doon sa John, di po ba? Sabi sa John 14:26, di ba? Yung lahat ng natutunan mo at narinig mo sa akin, ipapaalala ko sa iyo. Amen. Paano kung wala ka namang pinag-aralan, wala kang binasa, tapos wala ka namang pinakinggan? Wala rin ipapaalala sa iyo si Lord. Yun nga, kaya walang blessing, no? Tama Kasi wala ka namang wala nakastore din sa... Oo. Wala kang i-withdraw baga, no? Wala kang i-deposit i-withdraw. sa sarili mo. Amen. At naalala niyo po yung kanina, yung nabanggit niyo kanina, Sister Angie, yung wangis ng Panginoon na maging wangis natin. Yan, 1:26. Di po Yan. ba? Ayan. Dun sa Genesis. Genesis, Genesis 1:26. Di po ba? The same with Galatians yan. Galatians 4:19. Sabi po doon sa Galatians 4:19, sabi po ni Pablo, para akong nanganganak ulit sa inyo.
Isipin nyo, masarap bang manganak? Ayan, tatanong kayong dalawa. Kasi ako hindi ko naranasan. Ewan ko, hindi ko alam. Sagutin mo. Ito, nakadalawa eh. Ano po, kapag normal, hindi ko po naranasan kasi CS po ako. Pero masakit po mag-labor. Oh, Masakit po mag-labor. So, ile-labor ka pa rin. Yes. Yan yung word sa sa Bible eh. I labor again with you. Oh. Ayan, sabi diyan Tagalog oh. Sabi, ayan, sabi, mga anak ko, dahil sa inyo'y minsan pa akong nagdaranas ng hirap tulad ng babaeng nanganganak hanggang sa ganap na mabuo si Kristo sa inyo. Hallelujah. Until the time that Christ be formed in you. Hanggang sa mabuo si Kristo sa inyo. Kaya mahirap talaga mag-akay, ano, Pastor? Kasi ililabor mo talaga siya. Ililabor mo talaga siya eh. Ay, papanalangin mo. Oh, aalagaan mo. Aalagaan mo. Dadalhin mo. Yeah. Di ba? Sabi ni Tito Richard, kung ano ang tinanim, siya rin ang ibebenta. Ibibenta. Parang ano yan, Kuya Negosyo Richard. Negosyo. Parang ano yan, Kuya Richard, kahaba-haba mo ng posisyon. Sa simbahan din ng tuloy. Kaya talaga. So mga kaabangers, sana po na susundan po natin yung pinag-uusapan. It's all about it's about faith. No po. Yung miracle na kayang dalhin sa atin ng salita ng Panginoon. No po, ay yung faith na hindi lahat meron. Na ang faith mo nakatuon dun sa totoong pinanggagalingan ng faith na nagbibigay sa iyo. Which is Jesus Christ. Amen. 'Di ba? Sabi nga, for where is the Spirit, there is liberty. Na andun daw po yung totoong kalayaan natin. Paano kung nakatuon sa iba? Paano kung ibinigay mo yung faith mo? Akala mo bibigyan ka ng kalayaan. Bibigyan ka ng kagaanan ng loob. Yung pala hindi. Di po ba? Yeah. So, yan po yung ating yan po yung kailangan natin maunawaan sa araw na ito. No, ulitin ko lang po itong 2 Corinthians 3:18, hindi ko po natapos eh. But we all with unveiled face beholding as in a mirror the glory of the Lord. Na dapat pala maging kahawig natin, di po ba? Yes. Kawangis, no? Are being transformed. Yan. Are being transformed into the same image from glory to Glory. Just as by the Spirit of the Lord. Wala naman talagang intensyong masama ang Panginoon eh. Bakit kaya nahihirapan? Sabi ng Panginoon, ang aking kautusan ay hindi mahirap sundin. Pero bakit po kaya nahihirapan ng taong sumunod? Dahil ayaw po ng pagbabago. Ayaw ng pagbabago. Kasi 'di ba, once na sumusunod ka kay Christ, maraming bagay na kumbaga yun yung nakagawian mo. Kung halimbawa, 21 years after ka makakilala. Yeah. For 21 years, ginagawa mo tong bagay na to. Ang hirap na mabali siya in split lang kasi susunod ka kay Christ. Tama. Kaya sabi nga ng isang kanta di ba? Yung old habits are hard to break. Sabi. Tama. Old habits are hard to break. Nakagawian na. Yeah. Ang hirap baliin. Diba? Nakangalayan na. Ayun. Although yung sinasabi kong yan ay love song yan ni I think Jim Croce, di ba? Loving you is just an old habit. Buti na lang, hindi ko po And na... old habits are sometimes hard to break. Di ba? Pero, ayan, may tanong naman ako kay Sister Judy. Ikaw ba, Judy, dahil nakakilala ka na sa Panginoon, matagal ka ng mananampalataya, nakakaranas ka pa rin ba ng mawalan? Nakakaranas ka pa rin ba ng nagkulang ka? O kami lang yun? Joke lang. Hindi po, lahat naman po tayong mananampalataya. Di ba mga ka-abangers? Mag-type po tayo dyan sa comment section yung mga hindi nakakaranas mawalan. Kasi paano ipapakita ng Diyos yung kanyang kamay? Yes. Paano ipapakita ng Diyos yung pagmamahal niya kung lagi tayong puno? Kung lagi tayong parang sobra-sobra. Kasi po sa case po namin kasi mag-asawa, since meron kaming anak na special, ang
karamihan po ng pera namin na pupunta sa kanya. So, lahat ng namin is kailangan siya ipa-therapy. So, medyo expensive, pricey masyado yung Pero ang Lord hindi po nagkulang. Amen. Laging may pinapadalang Diyos na provision for him. And last year po actually, pumayag na yung asawa ko. Last year po, meron na siyang work. Pero before siya makapasok dito sa trabahong to, may kailangan siyang pagdaanan, pastor. Ninang, before po kasi na, 'di ba, nasa corporate world kami pareho. Tas nalipat kami sa business. Meron po kaming business na, kung naalala niyo po yung laundry. 'Di ba, na tumigil din po yun for a year. So, hindi kami nakabayad since 2016 ng loan. Nung pumasok siya dito sa work niya last year, ang isa sa mga requirements sa kanya is bayaran yung, kasi may CMAP siya eh. Yeah. So, kailangan niyang bayaran yung loan. Actually, yung loan namin hindi naman malaki talaga. Konti na lang kasi nakabayad naman kami ng 1 year. Kaya lang, nung nag-check kami kung magkano, abot ang milyon. Kasi nag-interest. 3 bangko po since 2016 eh. So, hindi kami nakabayad. So, parang, paano, na kami sa point na hindi siya makakapasok dito sa na to. Pero, itong unang work na to kasi na tumawag sa kanya the moment na nawalan siya ng work. Wow. Grace. Hinanap talaga siya nung taong, Grace. nung boss niya na to. Grace of Doon sa God previous talaga. niyang work. Na, kaya lang, yun nga, ang kailangan gawin nga lang is kailangan sa HR, syempre, may requirement eh. Tama. Kahit naman gustuhin mo makapasok, may requirement. So, kailangan nila ng certificate of full payment. Pero ang sabi namin mag-asawa, no. Kailangan naming mag-stand sa faith namin na kung binigay talaga to ng Diyos, dahil hindi ako nag-apply eh. Yung work ang naghanap sa akin, gagawa ang Diyos ng kaparaanan niya. Amen. Actually, yun po yung talagang namin. Hindi pa siya buo actually na testimony, pero ito yung pahapyaw. Instead of certificate of full payment, restructure lang talaga ang hiningi ng company. Wow. Oo. Pero So, nagawa ng paraan. karamihan po ng, malaki pa din. Oo. Malaki pa din yung monthly namin. Pero by the grace of God, yung kamay ng Diyos nung humipo dun sa mga banks na yun na, eto lang. Nag-interview. Yes, opo. As in, maraming friends ako na nandun sa company na yun. Paano nakapasok ka sa mo eh? May record. Yeah, pero favor ng Sa Favor Diyos walang talaga. imposible. Yes, yun po talaga. Amen. Bumigay din yung faith namin mag-asawa kasi mayroon kaming plan A, plan B, plan C kasi marami pong company na gustong mag-hire sa kanya. Opo. Pero andun kami kapag naalimpungatan kami, pagdating kay Lord, walang plan B. Always plan A. So, yun po, naandun siya sa You work stand niya. your faith. Yes. Kailangan mo talagang panindigan, paniwalaan yung faith na meron Grabe, ka. no? Wow. Great faith yun. No? Yes po. And hindi lahat ng tao would choose that way. Yes po. The miracle of God's word. Amen. Grace talaga sa kanila ng Panginoon. Alam niyo bakit? Yung mother tsaka father ni Ni Carlo. Brother Carlo is Parang pastor. Yes, Yeah. opo. Ako sobrang manalangin, no? Opo. Talagang walang kabiguan no? Amen. Amen. Yeah. Amen. Amen. Praise God. Oh. Diyos Siguro- talaga yun. Siguro ang isang magandang ma-share natin dyan yung Ephesians, no? Pag naano niyo po yung sa Ephesians, no? Ephesians 3:16 and 17 kung papaanong ang Panginoon ay igagrant, no? Grabe. That He would grant you, Ephesians 3:16, 17, no? That He would grant you according to the riches of His Amen. glory. Amen. Tama. Hindi mo alam na ang pinagdaraanan mo ay yung topic natin last Monday. Stretch to be strengthened. Strengthen. Yes. Tama. Sabi dito, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. Hallelujah. Amen. Sabi nga, di ba? Kahit daw po na ang ating panglabas na pagkatao ay napapagod, ang ating panloob na pagkatao or inner man is being renewed day by By day. day. Hallelujah. Amen. Amen. Sabi dito,
to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. Verse 17, that Christ may dwell in your hearts by faith. Nakita niyo naman. Mga kabangers, nakita niyo po. Ang mag-asawa na to, they have choice. Pwede silang pumili ng mas mabilis, pero they choose to stand on their faith. Ito po yung inaantay ng Panginoon sa atin. Basahin niyo po itong Ephesians 3:16-17, that Christ may dwell in your hearts by what? By faith. Amen. That ye being rooted and grounded in love. Minsan, mararamdaman mo parang tinitiis ka ng Panginoon. Pero hindi ka tinitiis ng Panginoon ng walang dahilan. Sabi dito, grounded in love. Dahil mahal ka ng Diyos. Gusto ka Wow! Mahal na mahal ka ng Panginoon. Gusto ka niyang Amen. matuto. Actually, Pastor, yung plan B at saka plan C, mas mataas ang offer doon sa plan A. As in talagang temptation po, di ba? Parang, eto na kaya, grab na. Sakto nun kasi, pa-enrollment. Yeah. Enrollment, yung mga kagipitan. Mamimili ka talaga. Lord, ano ba talaga dito sa tatlong to? Pero talagang, kailangan mo talagang, kung hindi ka grounded, hindi ka rooted. Wala po talaga. Mas mananaig sa'yo yung pangangailangan ng laman. Di ba po? Amen. yeah. Tama. Tama. Yun ang yun yung, kaya nga po, Miss, even tingnan niyo po naalala niyo po si Paul, mga kaabangers, sa, I think, 2 Corinthians 12:9. Pero pag bumaba po kayo dyan, sa 2 Corinthians 12 verse 9, sabi po ni Paul, Sister Angie, May grace. Lord, tanggalin mo tong sakit ko na to. Ang sagot ng Panginoon sa kanya sa verse 9, 2 Corinthians 12 verse 9, sabi niya, and He said unto me, sabi daw ng Panginoon is, my grace is sufficient for you. Sufficient for you. Amen. Alam niyo po mga kapatid, napakasarap na maranasan natin yung grace is sufficient. Amen. Na yung alam mong handa ka na Lord, sinuko ko na po yung pagsuko ko po sa inyo ngayong pagkakataon na to, hindi po 50-50, hindi po 80-20, 100% po. Yes. I'm giving you my full trust and I'm leaving all the consequences on your hand. Amen. Amen. Yun po yung faith. Yes. Na iniiwan mo yung consequences sa kamay ng Panginoon natin. Amen. Na kaya mong tanggapin ano man yung consequences na yun. Kasi alam mo may nagawa kang mali eh. So you have to accept it. No? Sabi dito sa 2 Corinthians 12:9, tutuloy ko lang po And He said unto me, my grace is sufficient for thee. Amen. For my strength is made perfect, in weakness. Doon mo mas matututunan ng mahal ka ng Diyos, yung will ng Panginoon, doon sa panahon na wala kang option, you are weak. Kasi pag may option ka, dami kang sasabihin. Tama. Pag may option ka, marami kang dahilan. Marami kang pagpipilian, Ha? Pastor. Sabi dito, tingnan nyo po ito yung nangyari sa kanila. Most gladly therefore, sabi ni Paul, will I rather glory in my infirmities o sa aking mga kahinaan, that the power of Christ, mas magusto ko pang maranasan niyang kahinaan ko na yan, pero that the power of Christ may rest upon me. Amen. Wow. Yes po. Yung po yung panahon natin na wala ka na talagang ipapalag sa Panginoon. Hayaan mo na. Po, na ibinigay mo na yung lahat na Lord, parang nung umuwi po tayo from Saudi, nung umuwi ako, alam ko parang parang, di ba nag-iisip ka? Oo. Di ba? Pero, Lord, Bahala ka thy na will po. be done. Yes. Thy will be done. Hindi ba ako nakaranas na napahiya? Hindi ba ako nakaranas na parang inferior? Nakaranas. Hindi ba ako nakaranas na parang maraming nagtatanong, ba't ka umuwi? Ba't ka umuwi? Ba't ka umuwi? Ba't ka umuwi? Ang hirap sumagot, di ba? Pero eventually, eto yung sinasabi, my grace is sufficient to thee. Amen. No? Oo. Amen. At ang Diyos talaga ang magbibigay rin sa iyo ng kapayapaan, ano? Yes, Kapayapaan amen. ng puso. Sinabi niya yan sa Philippians 4:6. Pakiano mo nga. Philippians 4:6, no? Amen. The peace of God which surpasses all understanding Wow. will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Ang galing naman. Talaga, di ba? Talagang tayo True. believers ng True ating Christ Panginoon. Jesus. Kaya alam natin yung kapayapaan na yan ay inassured na sa atin. Amen. Di ba? Amen. During our uncertainties. Ayan, yung Ngayon, naranasan mo. Sister Judy, no?
May mga struggle kayo. Ha? Ba't tayo ganun? Kung kailang konti na oras, biglang lalabas yung salitang struggle, ano? Ba't lumabas na naman yung salitang struggle, ha? Okay. Hindi, kasi kasama sa buhay yon, Ay, Pastor. Amen. Oo. So, when you experience this, yung binabanggit niyo pong struggle last year, na po, was there an exchange? Meaning, anong kapalit nun afterwards? Actually, Pastor, nung nandun kami sa peak na kung feeling namin nasa edge na kami, hindi lang kami dalawa mag-asawa ang lumuhod talaga sa Diyos. Ang pinaka-ano namin dito is yung mga anak namin naririnig namin. Nire-record ko talaga yung mga prayers nila na, Lord, for 4 months every night, Lord, thank you for giving my daddy this work. Specific talaga. Naiyak ako kasi specific yung gusto nila din para sa tatay nila. Wow, grabe, no? For 4 months, hindi sila hindi sila nagtanong na, apat na buwan na tayo nagdadasal, hindi pa rin natatanggap, pero yun po yung, Grabe, yun yung no? naisali namin sa mga bata na yung faith na tinanggap namin, kung ano yung tinayuan namin, naisali namin sa mga bata. Totoo talaga itong sinabi ng Hallelujah, ha? Panginoon. Take note. Amen. Ang edad ng kanyang anak, bata, ilang taon nga? Isang 9 years old, tsaka 6 years old. Nagpipray. Ang alam, parang ang Kakaiba, alam lang di ba? natin nun, magturumpot, magtiko, ah. Yung anak niya nagpipray. Grabe. Praise Pero God. sa tiyaga niyang ina, nakikita Very ko siya sa vlog very specific din yung word nila na, Wow. Lord, give my daddy a work in that company. Oo, As in, every Specific. night. grabe, no? Yun po yung, ikaw ba na ina, ikaw bang magulang, ikaw pa ba yung mag-ano ng faith mo? Hindi. Yeah, Kasi yeah. nakikita mo na, Yung mga okay, yung mga anak mo is, yung Malakas. faith nila, opo. Yun po yung naging ano namin mag-asawa na, kasama din namin yung mga bata. Sa faith na meron kami. Kaya nga po, faith din ang pangalan ng bunso namin. Yes po. Talagang, doon na, no? Nagmanifest. Yes po, nagmanifest talaga. Nagmanifest. So, sila yung unang-unang masaya nung nagkaroon ng natanggap yung daddy nila dun sa company na yun. Yan talaga ang assurance ng Panginoon sa Amen. atin. Pag tayo nanampalataya sa Kanya, nanalig tayo, no? Opo. Matatanggap natin talaga yung regalo niya. Biruin mo yun. Para Wow. matayuan nila, no? Yes Yeah. po. I believe yung word talaga na napondohan sila. Amen. Nakinig, di ba? Kasi kung walang word, tingin nyo kaya? Hindi rin po ganun. Hindi din sila ganun mag-pray. Hindi sila ganun. Yeah. Kung hindi sila exposed din sa kung paano namin sila turuan ng word of God, hindi din po walang ganung prayer. Grabe, Walang, no? Yun ang nagagawa ng church, Pastor. yes. Oo. May katimbang. May katimbang. We ang- are we are powerful together. Yeah, yung mga anak The natin power of togetherness. na talagang, tingnan mo, batang-bata pa marunong mag-pray. Yeah, Yes. Kasi nga, may katimbang sila na church. Yung si Yeah. Carlo, no, yung husband niya, drummer sa church. Yes, so. So talagang, alam mo na, ginagamit sila, naglilingkod sa Panginoon. Amen po. Wow, at talaga namang pinagpala ang buo niyang pamilya. Amen. Opo, Praise opo. God. Mm-mm. Ito yung mga marireceive mo more than the monetary. Yeah. Yes. Mm-mm. No? Mm-mm. Ano Yung lang po yung peace, pastor? diba? Yung peace Yeah. mo na, Peace of God. okay na, okay na. Pati Yung alam mo? mga bata din po. Amen. Yung makita mo yung anak mo na sa murang edad, ganyan tumayo sa pananampalataya. Yeah, grabe yun. no? Panalo ka. Yeah. Hindi ba? Unshakable. Amen po ba? Tama po ba mga kabangers? Unshakable faith. 10 years old 10 eh. years old. Tsaka 6 years old po. Imaginein mo yun. Sabi nga, no, the tree will, malalaman mo daw yung tree according sa kanyang fruits. Eh, makita mo yung mga fruits nila, yung mga anak nila, di ba? Sabi sa Biblia yan eh, ang purpose daw po ng magulang is to produce godly children or godly offspring. Di po ba? Kaya nga sabi sa Proverbs 22 verse 6, di ba? Train up a child. No? Train up a child where he should go so that when he grows old, he shall not depart from it. Amen. Akala mo lang wala talaga. Akala mo lang na hindi sila nakikinig. Pero at the back of their mind, meron po talaga meron talagang na-store sa kanila. Kahit po, kaya tayo pong mga magulang, wag po talaga tayo magsawa na
magsalita doon sa mga bata kahit maliit pa yan, kahit nasa Simulan na. toddlers pa lang Oh, yan. simulan na talaga. Oo. Opo. Kaya yun ang ginagawa ng church, no? Yes. Yung mga kids dyan. Ilan ang kids Siya na hawak naka-assign ngayon? sa kids ministry. Ilan kids Ang ang ano yan? usual po sa toddlers talaga, nasa 15 pababa po ang, nasa 15 po talaga yung hawak namin. Pero pag buo po, mga 70. Oo. Kasama yung nasa labas. Opo, lahat po. 70. Wow. Wow. Every Sunday po yan. No? May 70 pong... Diyos talaga Binibuild. nagpaparami. Yes, Mm-mm. May 70 na Oo, binibuild. at makikita mo talaga sa anak pa lang niya yung regalo, no? Amen. Through Yeah. prayers. Yes. Yun ang Nag-manifest, nakakamangha dun eh. yeah. Oo, yung hindi mo muna kasi sila maaasahan sa iba, hindi mo na maaasahan kumita ng malaki yan. Grabe. Pero yung makita mo silang Nagdadasal. everyday na nagpe-pray, grabe. Oo. Wow, praise Diba? God. Yun po yung power, no? Yeah. Ng Holy Spirit. Grabe. Oo. Saan po ba yun? Yung gift from the Holy Spirit. 1 Corinthians 12:4. Yeah. Ayan. 4 to 8. Oo. Yan talaga ang magmamanifest yan eh. Oho. Oo. Which is, naranasan mo talaga, ano? Amen. Naranasan ng buo niyang pamilya. At Si- buo talagang pamilya nila kasi nagsiserve si Benjo, di ba? Yes, buong family po ng Vergara. Sila mami at daddy po nasa Amerika Si na OJ. nag-serve po. Nasa Amerika din. Yes, napuntahan ko nga yung church nila doon, pastor. Wow. Kaganda Yes. talaga. Wow. Oo. Talagang ginagamit sila sa ibang Sa bansa. ibang bansa. Oh. Oo. Iniwan po nila yung Pilipinas, yung comfort nila para Put up mag-mission. ng church. Yes. Oo, talaga. Alam mo, maganda rin marinig ng mga ano yun eh. Yung paano sila nakapag-establish doon. Hindi madali. Hindi Yes. madali. Hindi talaga. Nakita ko Considering din. na Pinoy na nandun ka. Yeah. Di ba? Iba pang culture sa Amerika. Pero habang nagkakaroon sila ng update, naalala nyo, pag may meeting, nag-update sila. Grabe yung ginagawa ng Panginoon sa kanila doon. Ano? So, 1 Corinthians yeah. 12:4. meron po bang mga Ayan, Yan, yung comment gifts. natin dyan. Oo. Yung comment. Sabi ni Digna Bakiran, they are God's angel for their parents. Oo nga naman. God's angel, oo. Wow, praise God. Amen, amen. Sabi sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go. Oo nga naman, 22:6, oo. Ang maganda doon, nakikita talaga kung paano mo sila tinuruan. Praise God. Praise God. Hindi lang sila, kundi yung talagang kids ministry. Talagang ano yan eh, pati gawain niya ng mag-asawa talaga. Sabi ni OJ, shout out naman dyan! Hello, OJ! That's my I miss kapatid. you! Hello, Jay. Wow. Yan. Oo, ito yung nag-alaga sa dalawa kong apo nung andun kami sa kanila eh. Aba, natulog kaya kami doon. Wow. Ang sarap ng buhay namin doon. Wow. Praise God. Kamusta ka dyan, OJ? Yeah. At namasyal kami, no? Wow. Oo, wow. Ang Amen. ganda. Asan na yung ating 1 Corinthians 12:4? Ayan. 12:4:1. Ang haba, 140. 11. Sorry. Sorry. Oh, 11 pala yun. There are diversities of gifts, but the same Spirit. There are difference of ministries, but the same Lord. And there are diversities of activities, but it is the same God who works. Amen. Amen. All in all. But the manifestation of the Spirit is given to each one Wow. for the profit of all. Amen. Amen. Hallelujah. Mm. Parang yung nature ni Jesus Christ, di po ba? Oh. He knows not sin. Di ba? He is a God na nagkatawang tao, hindi siya nagkamali, pero siya ipinako dahil sa pagkakasala. For the redemption. No po? For the redemption. Okay? Ng lahat. Amen? Amen. Hallelujah. Praise God. Salamat. For to no one is given the word of wisdom through the Spirit, to another the word of knowledge through the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healings by the same Spirit. Wow. Miracles to another prophecy. Ano po? Different kinds of tongues to another, interpretation of tongues. But one and the same Spirit works all these things, distinguishing to each one individually as He wills. Amen. Mga kapatid, makikita niyo yung dulong-dulo. As He wills. No? May, sa kahuli-hulihan,
It's His will. Yeah. Diyos pa rin talaga ang kikilos. Di po ba? Yung kanyang banal na Mar- espiritu. Marami man tayong pinaplano sa ating mga puso. No? Marami tayong gustong gawin. No? Kaya nadidisappoint eh. Kaya tayo nadidisappoint. Kasi meron tayong mga plans na from the start, we didn't consulted God. Mhm. We just want it kasi maaaring matagal mo na siyang gustong maging sabihin nating accomplishment. Pero wala ka na pala dun sa ganung posisyon. Mhm. So you have to learn how to really commune with God, no? Amen. Sabi sa sa Proverbs yan, Proverbs 19 verse 21. Sabi sa Proverbs 19 verse 21, many plans in a man's heart, but the purpose of the Lord shall prevail. Prevail, yeah. Di po ba? Ang layon o purpose ng Panginoon o layunin ng Panginoon ang matutupad. Yeah. No? Ganyan po 'yon, mga kapatid. Kaya po dito sa title natin na Miracle of God's Word. Nako, ang dami po. Magmula pa sa time ni Noah, ni Abraham, lahat ng heroes of faith. Mhm. Opo, lahat ng heroes of faith. Sabi nga po, without faith, it is impossible to please God. Yeah. No po? Kaya sa ating mga buhay, we have to go back, no? Go back to the basic. And what is that basic? The Word. Mhm. No po? Hindi po talaga tayo pwedeng sumulong sa ating mga buhay nang hindi po natin napanghahawakan yung accurate na instruction ng Panginoon based dun sa kanyang salita. No po? Education is good, experience is good, Mhm. pero lahat ng ito ay hindi po mali, mga kapatid. Nga lamang, ito'y kulang. Ano po, ulitin ko yung ating pong mga eksperyensya, yung ating edukasyon, yung ating mga accomplishment, these are all good. Ano po, pinahintulot ng Panginoon na ma-acquire mo yung mga yan. Pero, at the end of the day, on time of crunch time, alam niyo po yung crunch time, yung gitgita ng buhay. Yeah. Yung end of the rope, no? Diyan niyo po makikita, no po? Diyan niyo po makikita na kulang po lahat ng kakayanan na meron tayo. Yeah. Kapos. Kapos. Kailangan po natin ng salita ng Diyos. Amen. No po? Amen? Yan. Salamat talaga, no? Amen. Salamat talaga sa Panginoon, ano? Tayo sa iba-ibang paraan kung paano tayo inabot ng Panginoon, Yeah. no? Yeah. Talagang ako ginamit sa akin yung mama ko tsaka yung kapatid ko. Opo. Na talaga namang yung wrestling namin nung araw talaga. Talagang wrestling, Wrestling. Wrestling talaga 'di ba? Na parang ang tingin mo dati parang inaalis ka talaga dun sa comfort zone mo, no? Oo, ikaw naman, paano ka ba nakipag-deal nung araw, no? Na lalo na ngayon na nag-asawa ka, nagkaanak ka, paano mo dinil 'yon? Ang pinaka po kasi sa akin, ang pinaka naging deal sa akin ng Lord is yung submission, ang pinakahirap na hirap po ako. Submission. Kasi pareho kaming panganay. Gusto ko nagpapataasan ba? Pareho kayong panganay pala ni ano? Opo, parang gusto ko Brother ako rin Carlo. susunod, di lang siya. So yun yung struggle na yun. Natagal din bago po talaga Na-work out. Opo. Amen. Pero Praise yun ang God. importante talaga na Dumating. Oo, kasi Dumating. totoo yun, no? So, pwede ba natin i-ano yun, no? For the benefit ng ano? Kasi maraming ganyan. Hindi lang kayo yung nakaka-experience yan. Kahit nga hindi parehong panganay. Mhm. Oh. Meron talagang portion, no, sa relationship, especially yung nag-establish pa lang ng family. May portion talaga na parang hindi ma-define hanggang saan ka ba magiging ikaw ang nagdidesisyon? Hanggang kailan ba na ako lang ang susunod sa iyo? correct. Ayun. Di ba? Oo. Oh. Dapat ba akong sumunod? Ganon Oo. no? May mga question na ganon. Sa experience nyo, yung based on your experience, and I believe mabibless naman na, ano yung mga experiences nyo na may realization ka na, dapat pala talaga gano'n. Ano po kasi mas, pag nagpapataas, ang problema kasi sa mga gano'n na nagpapataasan, yes, Kristiyano ka, yes, nakakilala ka,
Pero pag hindi pa ganun yung mindset mo, hindi pa na-renew yung mind mo, Oo. you have this parang, hindi lang naman ikaw nakakilala ako din. Feeling ko tama din yung... Tsaka pastor, ano yun? Yung word na, talaga bang kinausap ka? Yun. May ganon. Talaga bang kinausap ka ng Diyos? Parang, yung decision mo ba talagang kinausap ka ng Diyos dyan? O Sa'yo lang yan. Ako yun. Ikaw lang yan. Yung struggle din. Pero ngayon mo, pastor, hindi. Kasi, una mong tatanungin talaga, kapag habang lumalalim, habang tumatagal yung relasyon nyo, at habang nagpapakilala ang Diyos sa buhay ninyong dalawa, mas nagiging fit kayo pareho. Amen. Mas nagiging, hindi na kayo nakatingin sa side by side, kundi nakatingin kayo pareho na dun sa dapat yung daanan. Wow. Dun sa faith na binigay sa inyo. Amen. Opo. Oo. Yung mga kids nyo ba ngayon, ang ministry nila, kids pa rin, ano? Nasa kids ba din? Doon ako na, sabihin na, a-amaze, no? Na, sa ganung edad, na-establish, hindi lang yon yung, as sinabi niya, 4 months na tuloy-tuloy, rigid, there's something in them, in terms of prayers. Yeah. May nabuong malalim na faith sa dalawang batang to. Oo, Hindi lang yun, Pastor. Nagpapasalamat din po ako sa biyanan kong lalaki. Kasi si Pastor Benny, Pastor Benny. gumawa po yun Vergara. nagpagawa yun ng GC kasama yung mga bata. Group chat namin. Kailangan yung 3 bata, every night din, kailangan meron silang devotion. Oh. Consistent. So, binilhan namin sila ng devotional books. Pang bata lang naman, Pastor. Pero may verse, may yung reflection, and there's a prayer. Iba yung prayer na yon sa prayer pa nila talaga sa amin, yung as family. Kasi si Rida magyayaya yan, hey, let's pray together, let's hold hands. Ganun. Iba yung, pero naging consistent sila. Naging consistent Yun ang sila. maganda Salamat po ituro. talaga kasi yung biyanan ko talagang lalaki. Dad, thank you. Kasi talagang, I want, magtatawag yan. Sino hindi nakapag-devotion ngayon? na ano lang naman sila kapag may exam, hindi sila nakakapag-devotion or hindi nila naisisend kila daddy. Pero we made sure din na tomorrow, kailangan 2 yan or ganun po. Wow. Yung consistency mo dun sa mga bata talaga, Pastor, importante. Yung training mo sa kanila, yung consistency ang pinaka-importante. So, meaning, ang unang kailangan maging consistent Yung magulang. Yes. Kasi siya magtuturo eh. Opo. Siya magtuturo, siya magtitrain. We cannot give what we don't have. Yes. No? Amen. Kaya nga sabi, amen. train up a child, no? No? The way they should go. They should go. Ang galing eh. Oo. Kaya talagang kailangan, kasi parang baso, no? Tandaan po natin. Hindi mo pwedeng lagyan yung isang bagay na pupunuin mo siya na may nakalagay pa dong iba. Yeah. Magiging contaminated siya. Unless itapon mo yung laman, lamnan mo siya ng bago, and that will give the consistency. Kasi pagka, di ba, ano ang consistency ng water? Dapat clear. Clear. Opo. Di ba? Siya. Pag may kape yan, nilagay mo ng tubig, May kape pa rin. may kape pa rin Kahit siya. may water. Opo. Di ba? So, contaminated siya. Hindi mo alaman kung tubig ba siya o kape ba siya. Yeah. And sabi, let your yeah be yeah, No. let your no be no. Yes. Outside your yes and your no, it comes from the devil. The devil. Yeah. Hindi talaga pwede pagsamahin. Katakot, no? Oo. Mamili ka lang talaga sa yes or no. Ayan, nanood ang aking kumadre, Maribel Yang. Mag-reply ako mamaya, kumadre. Just got in now. Ganda ng kumadre ko. Kasing ganda mo, kumare. Amen, Hello, amen. Jan. God bless. Okay. So ngayon, ano pa yung, baka meron po kayong gustong mensahe, Sister Judy, as a mother, as a wife, and as a believer, ano yung gusto mong ma-share sa kanila, maiwan sa kanila, gaano kahalaga yung miracle of God's Word sa atin? Okay. Hello po. Ulit. Ang pinaka-message ko po today is, once na nakatanggap ka ng word from God, huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Huwag ka nang pumalag. Kasi kung para talaga, kung sa'yo yan talaga, hindi bibigyan ng Diyos yung word na yan. Lakaran mo lang. Yes, minsan malabo, minsan hindi mo alam kung saan ka dadalhin. Pero
trust God, hindi ka naman ipapahamak ng Diyos. Yung faith na binigay niya sa'yo, kailangan mo talagang lakaran. Kasi kapag ikaw mismo na magulang, hindi mo ipinakita yun sa mga anak mo, hindi, anong gagayahin nila? Anong magiging model nila? Yes. Yun po talaga yung importante as magulang. Sa pagiging asawa po, kung ano yung, kung ano yung sinabi ng asawa mo, wag mo nang kontrahin kasi Submission. hindi lang po siya submission kasi kung nagkamali man siya ng dinig or ng desisyon, responsable siya naman na magiging Yeah, responsible responsible sa sa inyo, Panginoon. sa Panginoon. Problema na nila ni Lord yun, kung mali man yun. Ang importante dito, ikaw mismo sumusunod as asawa. Yun lang po. Amen, amen, amen. May idadagdag lang ako doon sa sinabi niya. Kasi minsan, tayong mga magulang, lalo kung may kasama tayong, kahit hindi lang anak natin, hindi tayo ganong aware kapag meron kayong pinag-uusapan o dinidiscuss, kung ito ba unang-una, applicable na marinig ng mga kasama natin. Especially kung nasa loob kayo na sasakyan. Di ba? May dinidiscuss kayo about sa ganito, about sa ganyan. And minsan di mo na-filter, kailangan ba nila marinig yun? Di ba? Tapos, second, paano kayo mag-usap? Nakikita ng mga anak, paano kayo mag-usap? Do they have mutual respect pag nag-usap? Tapos mamaya magtuturo kayo na, uy, respetuhin yung magulang nyo. Pero narinig nila na hindi kayo nagre-respetuhan pag nag-usap kayo. So, parents, learn to tame your tongues. Tayo po. Kung may mga bagay na we should learn when to discuss things and how to discuss things. Kasi kailangan nating mag-manifest sa buhay natin yung talagang essence ng word, no? Na what's the essence of miracle of God's word? Di po ba? And this is practicality, mga kapatid. Practical po ito. Na minsan hindi natin napapansin. No? Lalo po yung pagkahalimbawa, magkakasama tayo. No? Magkakasama. Tapos, katulad ng advice dun sa preaching, huwag tayong magpipreach na debatable yung pinipreach mo. Ganon din po, mga kapatid. Be very careful sa mga bibitawan nating salita, lalo kung kasama natin ang ating mga anak. No? Para kasing anong tawag doon? Sponge. Lahat pwede nilang i-absorb. Actually, Pastor, meron kaming naging issue na ganyan mag-asawa. Last year din. As in, talaga sinubok kami last year mag-asawa. Lahat dumating. Last year din, first time namin. Kasi yung mga bata, pag-asawa namin sa sasakyan, maingay, daldalan ng daldalan, ganun. First time in the history, nag-away naman kami sa loob ng kotse. Narinig. As in, talagang sigawan. Yung mga bata. Yung mga bata, tahimik. Wala ka marinig na ingay. Ako gusto kong tumigil, pero alam mo yon yung Burst of the moment. nandun kami sa situation na kailangan namin mag-usap ng pasigaw. Pero yung ang nakaka-amaze doon, pagdating namin sa bahay, ako talaga umalis doon sa kwarto, kung ano-anong ginawa ko, hindi talaga ako nagparamdam sa kanya. Si Rhythm po, kinausap si daddy niya. Oh. Uyak ako. Kasi sabi niya, what happened to you and mommy? Si Carlo naman sinabi niya, meron lang kami hindi pagkakaunawaan ng daddy, ay ng mami. Hayaan mo anak, magsasorry ako. Sorry kasi nandun kayo nung time na nag-away kami. Sabi niya, okay, you say sorry to my mommy. Wow, grabe. Parang sabi ko nga sa kanya, parang Yung love din parang sa hindi bata. naman special yung anak ko na to, na parang, kasi nakikita nila kung paano din ako i-treat ni Carlo as nanay. Hindi, first time din yon na narinig ko mismo sa sarili kong anak na, or nung kinikwento sa akin ni Carlo na, may ganong moment kayong mag-ama na, ikaw pa talaga yung sinabihan ng bata na yes anak, magsusorry ako kasi kasalanan ko. Wow. Yun pa lang na, Teaching din yun. opo, kailangan talaga kung Ipaliwanag. paano mo i-treat yung asawa mo, nakikita ng mga bata. Yeah. Kasi ganun din sila magtrato ng iba. Amen. Matatanim talaga sa kanila. Opo. yun. Praise God. And alam niyo, natandaan ko yan. Naalala ko yung testimony ni Pastor Ben. Nung talagang maglilingkod na sila, they ask forgiveness. Isipin mo Yeah, they sa ask mga anak. forgiveness sa mga anak nila. Yeah. Ginising nila ng madaling araw Yung mga kanilang bata, mga anak. opo.
Tapos nag-sorry sila, no? About, hindi ko na alam yung detalye noon, pero yun yung pagkakwento sa akin ni Pastor Benny. Na, which is also, para sa atin mga magulang, no? Humbleness, yeah. We have to learn also to To be admit humble, kung may yeah. mga ano tayo, kung may mga lapses tayo, may mga kailangan tayong ihingi ng tawad, no? We have to. Kailangan natin matutunan yun. Kasi pag alam ng bata na mali ka and then you do nothing, tatanim sa kanila yan. Yes. Pag tumanim sa kanila yan, ikaw mismo mamumblema sa kanila. Pag hindi sila matututong, pag hindi ka marunong humingi ng tawad, yung mga Sila din bata po, yan, hindi marunong mag-sorry. Titigas din. Opo, hindi Titigas sila din sila. marunong mag-sorry. huwag nyo nang antayin yung panahon na kung saan ikaw na ang umiiyak. Yeah. Yeah. Ano yan? Sure yan, mga kapatid. Sure. Hindi po yan maybe. Sure. Yes. Sabi nga ni Pastor Dong, lahat ng bagay ay may consequences. Di po ba? Failure and success is predictable. Why? Because everything is governed by law. Yeah. Ito po, everything is governed by law. So, yun po, no? Mahalaga po talaga. Kaya, alam niyo yung essence nung ating theme for today, napakalalim for the parents. Broad siya na kailangan mo talagang maintindihan. Maintindihan. No po? Oo. Na tayo'y nakatatayo, mga parents, tayo'y nakakapag-produce ng wealth, not because of ourselves. Dahil may Diyos tayong pinaniwalaan. Amen. No po? At ang sabi nga ng Panginoon, ginagawa ko 'yan. 'Di ba? Sabi sa Deuteronomy 8:18, 'di ba? I, your Lord, give you the power to produce wealth. 'Di ba? Sabi niya gano'n. Pero sabi niya rin, ginagawa ko 'to, I'm doing this na para tupadin ko ang promises ko sa inyong mga ninuno. Amen. Ganun ang Panginoon natin. Kaya alam niyo mga kaabangers, mahalaga na ang mai-transfer natin sa mga susunod na henerasyon is really yung masasabi nating legacy. Amen. No? Hindi yung hatred, hindi yung unforgiveness, hindi yung pagiging materialistic nating mga magulang, no? Brand-oriented ka, mga ganon. Una No na po? talaga yung love, no? Love. Yeah. No? Ah, Yun ang nakita. Love talaga. kasi kung halimbawa, minsan alam mo, it's good na may discipline. Ako sa akin to, experience ko to. It's good na may discipline. Pero one time nabanggit sa akin ni Bern na, sa akin, Han, our children is not you anymore. Kasi ikaw, nadisiplina kayo ng lolo nyo. Ibang klase noon time nyo. Okay. Talaga matinding disiplina sa amin. And this discipline helps us to survive in life. Amen. Kaya gusto kong matutunan ng mga anak namin. Pero pag pala pinilit mo siya na wala sa lugar, their will, no? Their spirit will be broken but not their will. No? Maliwanag yan, tinuturo sa atin ng pastor yan. Break their will but don't break their spirit. Do not crush the spirit. Don't crush the spirit kasi lalayo sila sa atin. Amen. Amen? Amen. Amen. So, sige po, message po. Sister Angie, before tayo mag-pray. Ang message ko lang talagang tayo ay manangan, no? Sa salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon, kaya nga sinasabi, double-edged sword, no? Na talagang nagpipenetrate siya eh. Nagpipenetrate between sa soul puso, and- sa isip, sa soul mo. Ano siya eh, yung bang hindi ka na makapalag dahil alam mo, ang Diyos na pinaniwalaan mo ang nagsasalita sa iyo. Aha. Hindi ang asawa mo, hindi ang anak mo, Yeah. kundi alam mo na ang Diyos ang nangusap sa iyo. Kaya talagang yung pagbabago mo, effortless. Effortless. Talagang kahit hindi na nila sabihin makukonvict ka na dun sa salita ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Kaya, which is, yun din ang nangyari sa akin. Talagang alam ko na sa katigasan ko noon, alam ko na ang salita ng Panginoon talaga ang dumaloy sa buhay ko, sa pamilya ko, kaya naman nabago talaga. Amen. Praise God. Yun ang power. Ha? Yun ang miracle, Miracle. of the Word of God. Amen. Amen. Praise God. No? Ang bilis ng oras talaga. Si Sister Judy naman. Sister Judy, baka meron ka pong last Yeah. Tapos na po, Pastor. Tapos, wala kang gusto sabihin? ikaw na lang daw, Pastor. Kasi oras, Pastor. Amen, amen. Well, sa hapong ito, we believe we are blessed. Natuto tayo po sa usaping miracle of God's word, no? Amen. Na talagang ang sabi sa Hebrew 4:12, 'di ba? It's like a double-edged sword, no? At
kung minsan may matalas, at yung matalas na yan yung talagang magde-define ng Yeah. dapat nating gawin. Amen. Huwag tayong matakot kung minsan may masakit, may kiskisan. Yeah. Kasi yung mga bagay na yan ang magpapatala sa atin. We have to sharpen our spirit, no? Iron sharpens iron. Hindi pwedeng patalasin ng kahoy ang iron. No po? At yung ating pong mga puso, no? Yeah, If you yung heard- ihanda, ano? Ihanda. Yun ang ihanda kasi may inilagay na ang Diyos na tao, no, na magsasalita over your life. Handa ka ba dun? Di ba? And the only thing to prepare is to prepare your heart, Yeah. no? To hear the word. Kaya mahalaga no? Hindi lahat ng tao nag-a-aspire na marinig ang word. No, kaya nga sa present time dumadating na parang ang tingin natin to experience the word, you need a miracle, Ayun. 'di ba? Hipo. Pero Yung pero touch. dapat pala hindi mo na dapat i-expect pa na may milagro kasi we are made in the image and likeness of God, Amen. na kasama natin talaga sa buhay ang salita ng Panginoon. Amen. Amen. So, with that, maraming salamat po sa inyong Basahin lahat. muna natin. Meron bang ano Meron pa po ba dyan? Baka meron pa po. May nakaligtaan tayong basahin ng mga ayan, si Dapin Jose. Dapin Aha. Jose. Corazon Santos. Hello po. Yan. Oo. Wala na. Okay. Si Orin J. Si OJ. Ha? Amen. So, sige. Let's pray. Amen. Sige po, tayong manalangin at magpasalamat sa ating narinig po sa araw na ito. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Yes, Lord. Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon, Amen. sa hapon na ito, Panginoon. Yes, Lord. Salamat sa mga salita mo, Panginoon, na amin narinig, Panginoon. Amen. Tunay na, Lord, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kayang-kaya mong magpakilala, no, sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Heavenly Father, you are all wise, all knowing, all powerful, and all loving God. Yes, Lord. In the midst of uncertainties, yung walang katiyakan, Panginoon, help us to rest in the certainty of who you are. I thank you, Lord, that your peace will guard our hearts and minds, oh God. Amen. Oh, salamat, Panginoon. Thank you, God, hallelujah, sa miracle of God's words na message mo today, that we do not have to weigh down by worry. Help us to place our concerns in your care, so we do not Amen. fear tomorrow, oh God. We In place Jesus' our name. trust in you, Jesus. All this we pray in Jesus' name. Amen Amen. and Amen. amen. Glory Thank to you po. God. Glory to Christ Salamat Jesus. po, Sister Angie, Sister Judy. Yes, thank you, inaanak. Talaga namang. Thank you, Pastor. Thank you. Thank Amen. you. Talagang lalong na-broaden yung love, no? Love sa anak, love Yes. sa asawa. Amen. Talagang salamat sa mensahe ng Panginoon sa hapon na ito. And with that, salamat Pastor Dog, Pastora May, dahil binigyan mo kami pagkakataon na muli kami makabahagi, no, sa DLS. Amen. 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 Thank See you you. so much. See you po tomorrow. Thank 2 you o'clock ulit. everyone for watching. For watching. Praise God.